Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Hindi ko po alam kung anong nangyayari, bakit po hindi ko po makita sa Facebook Live ang atin pong broadcast. I don't know what is happening right now. Hindi ko po alam kung may nanonood kasi hindi po lumilitaw sa aking Facebook timeline sa cellphone. No? Ito po yung aking Facebook. Pero pag tinitingnan ko po, hindi lumilitaw yung live broadcast ko. I don't know what is happening. Kung may nanonood po pwede po ba paki-comment kung meron po tayong broadcast. I don't know, pero I will just record this for the purpose of later ay i-share ito sa YouTube. Pero right now, hindi ko po talaga alam kung naka-live naman po, nakalagay naka-live. Pero hindi ko po alam kung ito po ay naka-broadcast. But anyway, magandang araw po sa inyong lahat. Again, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Paki-share na lang po, paki-share ang ating live broadcast, hindi ko po ma-share. So yung mga dating napapadalan ko po ng video, yung dati po na nakakatanggap ng notification ay hindi ko po magawa ngayon. I don't know why. Kaya nakikiusap ako dun sa mga nanonood, kayo na lang po ang siyang mag-share para po sa kapakanan ng iba. Madali lang naman po yun. Click nyo lang yung share ng video sa inyong mga Facebook timeline para po mapasa doon sa inyong mga Facebook timeline. So makakatulong po yun kapag isinishare po ninyo ang video na ito sa inyo pong mga timeline. Ang ating pag-aaral ngayong araw ay again continuation ng ating series on the parable of the Lord Jesus, at ngayong pong araw ay ating tatalakayin ang the parable of the wheat and the tares. Kahapon tinalakay natin yung parable of the sowers, at ngayon tatalakayin naman natin ay yung sumunod na parable, the wheat and the tares. Samahan po ninyo ako at ating pong basahin. May mga talata po tayong babasahin at ang pagpapaliwanag nito nasa Matthew 13:24 hanggang 30 ang parable na ito. Basahin po natin. Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. When the wheat sprouted and formed heads, then the weeds also appeared. The owner's servant came to him and said, "Sir, didn't you sow good seed in your field? Where then did the weeds come from?" "An enemy did this," he replied. The servants asked him, "Do you want us to go and pull them up?" "No," he answered. "Because while you are pulling the weeds, you may uproot the wheat with them. Let both grow together until the harvest. At that time, I will tell the harvester, first collect the weeds and tie them in the bundles to be burned, then gather the wheat and bring it into the barn." Sunod po natin ang Matthew 13:36-43. Ito naman po yung paliwanag tungkol po sa parable na ito. Then he left the crowd and went into the house. His disciples came to him and said, "Explain to us the parable of the weeds in the field." He answered, "The one who sowed the good seed is the Son of Man. The field is the world, and the good seed stands for the people of the kingdom. The weeds are the people of the evil one, and the enemy who sows them is the devil. The harvest is the end of the age, and the harvesters are angels. As the weeds are pulled up and burned into the fire, so it will be at the end of the age. The Son of Man will send out his angels, and they will weed out
of his kingdom everything that causes sin and all who do evil. They will throw them into the blazing furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth. Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. Whoever has ears, let them hear. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulayan. Mga minamahal na mga kapatid, ang tema ng pag-aaral natin ngayon, true believers and false believers coexist until the final judgment. Tandaan, ang masama at ang mabuti magkasama sa mundong ito hanggang sa pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po yung pinakatema ng ating parable na pag-aaralan ngayong umaga. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa Panginoon, one of the most troubling questions Christian ask is this: if God is truly sovereign, why does evil still exist? Kung ang Diyos ay makapangyarihan, bakit hindi niya tanggalin na lang ang mga masama? Bakit may mga magnanakaw? Bakit corrupt politicians ay naglipana? Bakit maraming mga mamamatay tao? Bakit may mga presidente ng mga bansa naghahamon ng giyera? Bakit walang tigil ang pangangamkam at kasakiman sa puso ng tao? Why does evil still exist? Diba magandang tanong? Pangalawa, why do the righteous and the wicked seem to walk side by side? Bakit hindi puro mabuting tao na lang ang itira ng Diyos sa mundo? Bakit hindi yung mga anak na lang niya at pagpapatayin na niya yung mga hindi niya anak? Katulad ng panalangin ni Cara David na magkamatay na yung mga magnanakaw. No? Diba? Yun naman yung madalas na kung titingnan natin yung konteksto ng ating pag-aaral, ganyan ang gusto ng marami eh. Mabunot na yung mga tares, mawala na yung mga dawag o yung mga mapanirang damo. At ang matira na lang ay ang mga wheat. Bakit nga kaya? Di ba isang pitik lang naman ang kamay ng Diyos? Pwedeng magkawala na yung mga makasalanan, yung mga masasama. At ang matira na lang sa mundo ay lahat ng matuwid. Meron pang tanong na, why are hypocrites even within the church? O why are there hypocrites? Bakit marami pa rin mga nagsasabing Kristiyano sila pag linggo? Pataas-taas ang kamay, paiyak-iyak, palundag-lundag, napaka-emosyonal pagdating sa pananambahan. Pero pagdating ng Lunes hanggang Sabado, hanggang Linggo uli, wala namang pagbabago sa mundo. Ganun pa rin ang buhay sa trabaho, ganun pa rin kung makapagmura, pagbalik sa trabaho, ganun pa rin kung makapagnakaw, ganun pa rin kasama ang puso. And yet, they belong to a church. They belong to a congregation. They are part of what they call Christian group or fellowship. So ito po yung mga tanong, hindi ko po alam kung naitanong nyo na, pero realidad ito. Many in Jesus' days believe that when the Messiah come, He would immediately cleanse the world and He will destroy the wicked. Ganun po yung paniniwala ng mga Hudyo na ang kanilang Mesiyas, pag dumating, He will become a military leader, palalayain yung bansang Israel, maliliberate sa pagkaalipin sa Roma, at tatanggalin ang lahat ng masama. At pagbalik ng kanilang Mesiyas, yung makasalanan ay paparusahan at yung mga matuwid ay bibigyan ng reward. But Jesus Himself corrects that expectation with a sobering and deeply comforting parable. At ito nga po yung the parable of the wheat and the tares. Ito ang ating pag-aaralan ngayon. So the parable of the wheat and the tares teaches us that God's kingdom is present now. Can we say amen? But its final judgment is still future. So yan po ang tinuturo ng parable na ito.
The kingdom of God is present here with us in this world, but the final judgment is still yet to come. So, ano pong itinuturo ng parable na ito? Una, evil is not ignored. Do not forget that ang mga masama, ang kasalanan ay hindi binabaliwala ng Diyos. Justice is not forgotten. Sooner or later, the judge will come and he will give his judgment. Justice or judgment is not absent. It is simply perfectly timed. Tatlong bagay na mahalagang makita natin sa parable na ito. Hindi binabaliwala ng Diyos ang kasamaan, hindi niya kinalilimutan ang panahon ng pagbibigay at paggagawad ng hustisya. Maaaring ngayon ay hindi pa niya ibinibigay ang judgment. It is not absent, and he doesn't forget it, but merong panahon kung kailan ito ilalatag. Yun po yung nais ituro ng parable na ito. Kaya, samahan ninyo ako at ating isa-isahin ang mga talata para lubusan nating maunawaan ang parable of the wheat and the tares. Simulan natin ang setting ng ating kasaysayan. Gaya ng itinuro ko sa inyo pag mag-aaral tungkol sa parable, we need to know the context and the main theme of the passage. Sinimula ng Panginoong Hesukristo ang talata sa verse 24, ganito ang kanyang sinabi. Jesus told them another parable. So after the parable of the sower, he then again presented another parable. At again, it's about the kingdom of heaven. Katulad noong parable of the sower. Ang sabi ng Panginoon, the kingdom of heaven is like a man who sowed. So ganun din naman doon sa parable of the sower. The kingdom of heaven is like a sower went out to the field to sow the seed. Diba? So dito naman sa parable of the wheat and the tares, ganun din. Ang sabi rito, the kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. No? Pareho, may sower, may seed, may field. No? Mahalaga ito mga kapatid sa pag-intindi ng parable. So ngayon, sabi rito, ipinaliwanag na merong sower at merong field. The sower and the field. Then, paglipat natin sa mga susunod na talata sa explanation, ipinaliwanag ni Jesus ang meaning nito very clearly. Kaya pag magbabasa kayo ng parable, intindihin nyo agad yung paliwanag. Do not allegorize. Huwag manghula. Huwag magbigay ng kung ano-anong kahulugan. Meron siyang sariling paliwanag at merong malaking theme na itinuturo na dapat maintindihan ng mag-aaral ng Biblia. So sinabi ng Panginoon, ang sower walang iba kundi anak ng Diyos, si Jesus Himself. Take note, solo, si Jesus lang ang sower dyan. Hindi katulad kahapon, dun sa parable of the sower, yung sower, pwedeng si Jesus, pwedeng yung mga anak ng Diyos, pwedeng tayo, pwedeng kahit sino, kasi ang purpose noon, evangelism. Take note, the parable of the sower na tinalakay natin kahapon, anybody who share the word of God, who share the gospel, sila yung sower. But in the parable of the wheat and the tares, walang ibang sower kundi ang anak ng Diyos, si Jesus lang. Bakit? Kasi meron siyang isosow na siya lang ang may karapatang mag-sow. Nakuha niyo po ba? Ang Panginoon ang siyang nagtatanim, ang nagsasabog, at siya lang ang may karapatang gumawa nito. Put that in mind. Mamaya maiintindihan nyo. Pangalawa, pinaliwanag ni Jesus na yung field is the world. Take note, malaki ang kaibahan. Kahapon sa parable of the sower, yung pinaghasikan, iba't ibang lupa. May tabing daan, may batuhan,
merong madawag, at meron din namang mabuting lupa. Amen? So ito yung iba't ibang puso. Pinaliwanag na natin kahapon na pinaghahasikan. But dito, no, huwag kayong malito sa dalawang parable na ito. Sa parable of the wheat and the tares, mundo ang pinaghasikan. May maghahasik, si Jesus. Ang mundo ang siyang pinaghasikan. Now, ano ang inihasik? Ang inihasik ay good seed. Ano ito? Ang good seed represents the children of the kingdom. Ito, yung mga anak ng Diyos. Ito yung mga Kristiyano itinanim ng Diyos sa mundo. Sila yung mabuting buto. Malaki ang kaibahan sa parable of the sower kahapon kasi ang inihasik ng mga hasik kahapon ay buto. Ano yon? The Word of God. The preaching of the gospel. Dito, hindi ganon. Kaya nakapakinig na ako ng pastor na nagturo nito, sumakit ang ulo ko kasi ang kanyang presentation ng magkaibang parable parehas na yung inihasik na mabuting buto ay salita ng Diyos. Hindi. Nakuha niyo po? So, atin po itong unawain at ating intindihing mabuti. Kaya pag nagbabasa at nag-aaral ng parable, dapat guided ka ng tamang prinsipyo. Kaya nga po, inuna ko sa introduction, ipinaliwanag ano definition ng parable, papaano ini-interpret ang parable, ang kahalagahan ng context sa pag-aaral ng parable upang hindi kayo malito, upang ma-interpret ang parable ng tama at maipangaral ito at maunawaan ng tama. Now, dito uulitin ko, ang sower ay ang anak ng Diyos, si Jesus. Ang field ay ang mundong ating ginagalawan, at ang mabuting buto ay mga Kristiyano na inilagay ng Diyos. Ang Diyos ang pumili, ang Diyos ang nagdala sa Panginoong Hesukristo sa mundong ito. Kaya nga, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, nang iniwanan niya ang mga alagad, be of good cheer, sabi niya, I have overcome the world. Sa kanyang huling panalangin, no? Sa John chapter 17, ang sabi niya, Ama, nais ko na sila'y maging isa gaya natin na iisa. Pinagpe-pray niya sa Father na iiwanan niya ang kanyang mga pinili, ang kanyang mga disipulo, ang kanyang mga itinanim sa mundong ito. At idinadalangin niya dahil alam niya na sa mundong ito kasama ng good seed ang mga tares. Kasama ng mga wheat, ang tares, kasama ng mga tupa, ang kambing, hindi po yan mababago hanggang sa pagbalik ng Panginoong Hesukristo. It will be just like that. Kaya, this parable ay foundational. No? Mahalaga na makita natin kung ano ang kahulugan. So this reminds us of a foundational truth. God's work is good from the beginning. Ang itinanim ng Diyos ay mabuti. At ang itinanim ng Diyos ay mananatiling mabuti. Hindi ang Diyos ang nagtanim ng corruption. Take note, God is not the one who create evil. He does not create evil. Everything God plants or planted is purposeful. It is holy. It is righteous. So the sower is Jesus. Ang pinagtaniman ay mundo at ang kanyang inihasik, ang tawag ng Bible ayon sa parable ay good seed. Amen? So while ang Diyos ay nagtatanim ng good seed, sa susunod na talata, the enemy also plant
sow weeds. Ayon sa talata, when Jesus says something, then Jesus says something very unsettling. Sabay sa paghahasik ng sower ng good seed, Matthew 13:25, while his men were sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat. So, nung naihasik na ang mabuting buto, ang mabuting binhi, yung kaaway, naghasik din ng mapanirang damo. Now, sino yung enemy dyan? Ito explanation. Sabi ni Jesus, the enemy is the devil. Yung tares are likely darnel, a weed that looks almost identical to it in its early stages, but it is poisonous. Ito pong mapanirang damo na ito, pag sumibol, sabay ng wheat, hindi mo ma-distinguish. Almost identical. Kaya ang tanong, paano mo ito bubunutin? Sabay silang sumibol. Magaling itong tares, mapagkunwari. Mahirap, hatulan. Mahirap ma-distinguish. Kasama ng wheat. Kaya kung bubunutin mo to sa early stage, hindi mo to madidistinguish. So, ano itong tares na ito? These tares represents the children of the evil one. Ito yung binabanggit sa John 8:44 na merong anak ang dyablo. May anak ang demonyo. Ang sabi dun sa John 8:44, kayo'y sa inyong amang dyablo. Sapagkat kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong sinusunod. Sa pasimula siya'y magnanakaw, mamamatay tao, at ama ng kasinungalingan. Kapag siya'y nagsisinungaling, likas ito sa kanya. Yun ang sabi ng talata. At meron din namang anak ng Diyos, John 1:12. Ang sinumang sa kanya tumanggap, pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. So makikita natin ang dalawang uri ng tao, ang grupo ng tao, yung mabuti na inihasik ng Diyos at yung masama na inihasik ng kaaway ng Diyos. So ano pong ating mauunawaan dito? Here, Jesus teaches us that the presence of evil is not evidence of God's weakness, but of Satan's malice. So evil exists not because God failed. Listen to that. Yung evil, yung masama, ay kasamang sumibol hindi dahil mahina ang Diyos, hindi dahil nag-fail ang Diyos, but because God allows evil to exist for a time. And this is in accordance to His sovereign plan. Pinahintulutan ito. Kung merong example niya, ng example ng buhay ni Job. Kung may example niyan, yung mga pagdurus at karamdaman naranasan ni Apostol Pablo, yung mga bagay na hindi mabuti na nangyayari sa mundo, pinahihintulutan ng Diyos for a time being kasi meron niyang tinutupad na layunin para sa Diyos at para sa kanyang mga anak. Now, let us look at the servant's question and the master's wisdom. When the servants discovered the weeds, immediately, ito yung human question. They ask, do you want us to go and gather them? Master, may naghasik po ng mapanirang damo. Ano pong gusto nyo? Bunutin na namin? Tanggalin na namin? Para mawala na ang mga ito. Mga kapatid, di po ba? Yan ang very heart of every human being. Yan ang panalangin ni Cara David. Namamatay na lahat itong mga weed na ito. Tanggalin na lahat itong mga weed na ito. At ang panalangin ng matira lang, yung mga mababait sa Senado, mababait sa Kongreso, mababait sa gabinete ng presidente, magkawala na yung masasama. Sino bang ayaw nito?
Di ba, kung ikaw ka, masusunod kapatid gusto mo ba na may mga rapist pa na naglipana sa mundo? May mga magnanakaw pang naglipana? May mga mamamatay tao? Sino bang ayaw ng kapayapaan? Sino ba ang may gusto na nagdidigmaan ng mga bansa na nandun pa rin yung mga hindi matutuwid? Kaya ang tanong ng mga servant dito, do you want us to go and gather them? And this reflects our natural instinct. We want immediate justice. Ngipin sa ngipin. Masama sila. So dahil masama sila, i-eradicate natin sila. Tanggalin natin sila. Maglaho na sila. We want immediate justice. And we want a pure church right now. Tanggalin mo na yung mga ipokrito sa church. Tanggalin mo na yung mga sinungaling. Tanggalin mo na yung mga kontrabida. Tanggalin mo na yung mga kambing. Itira mo mga tupa. Diba? We want to separate quickly and decisively. That is what people want. That is what Christian wants. Kaya nga, pag nakinig ka sa mga Pentecostal, ano pinagagagawa nila linggo-linggo? Tinatalian si Satanas. I bind Satan. I bind wickedness. I bind kung ano-ano pinagtatatalian. Yan po yun Sa totoo lang mga kapatid, kung totoong may kapangyarihan itong mga pastor na ito na magtali at magbind, di sana wala na talagang masama. Ang problema, tatalian nila ilang oras, 2 oras habang nananambahan sila, tapos makakawala na naman after 2 hours. Don't spread those foolishness and lies. Wala namang ganon. Ano kapangyarihan nilang gawin yon? Eto nga mga servants dito humingi ng pahintulot Hindi nga pinayagan. Ang sagot ng master, look at the word and the wisdom of the master. Matthew 13:29. No! That is the master's answer. No, he answered. Because while you are pulling the weeds, you may uproot the wheat with them. Ang gusto ng mga lingkod na ito, hatulan na nila ang masama. Bunutin na ang mga hindi matuwid. Pero ano sabi ng Panginoon? Wag! Wala kayong karapatang gawin yan. Sa paggawa nyo yan, magkakamali kayo. Sapagkat hindi ninyo madidistinguish kung sino ang matuwid at kung sino ang hindi. Malaki ang tsansa na magkamali kayo ng paghatol. Nakuha niyo po mga kapatid. Because while you are pulling the weeds, you may uproot the wheat with them. Tanong, Pastor Ruel, sa simbahan mo ba lahat ay wheat? No. Sa Winnipeg Unida ba, lahat ba yan ay trigo? Hindi. Sa Unida Christian Church of Canada, lahat ba yan trigo? Hindi. Sa mga simbahan ba sa buong mundo, kahit anong simbahan, lahat ba yan tunay na believer? Hindi. Nandun kasama ang weed. Nandun kasama ang tares. At hindi natin malaman, baka majority ay mapanirang damo at yung mga wheat, konti lang. Who knows? Kasi nga, hindi natin alam kung sino ang totoo. Katulad ng wheat at saka ng tares, nung simibol sila, identical. Kaya paano natin bubunutin ang hindi dapat kasama? Kaya sabi ng Panginoon, huwag niyong gawin yan. We want immediate justice. We want a pure church. We want to separate quickly and decisively. But the master said, no. God forbids premature judgment because our judgment is limited. Ano basihan mo ng judgment? Pag nagkamali, kapatid, ikaw din nagkakamali. Kapag may nagawang hindi tama, ibig sabihin, ang matuwid, lagi ng tama ang ginagawa.
Ibig sabihin, hindi nagkakasala ang matuwid. Paano ngayon ang magiging basihan natin ng judgment? Kaya pag tayo hahatol, limitado lang yung ating kapasidad. Appearances can deceive. Zeal without wisdom can harm true believers. Di ba ganyan-ganyan si Pablo? Nung siya'y Saulo pa, ano gusto niya gawin? Bunutin lahat ang mga believer. Kasi ang tingin niya, ito ang mapanirang damo. Kaya iniisa-isa niya, binabahay-bahay ni Saulo para patayin at puksain ang mga Kristiyano. Zeal without wisdom can harm believers. And this is why the scripture reminds us, ano sabi ng Bible? Romans chapter 12:19. Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord. Yan ang sabi ng Panginoon. Ako ang hahatol. At ako ang sisingil. Kaya nga, judgment belongs to God alone. Can we say amen? Napakagaling pa naman natin dyan. Napakabilis nating magpasa ng judgment. Pero tandaan natin, ang paghatol ay sa Diyos. Now, sabi ng parable, the time of harvest will come. And the harvest time is God's final judgment. Ano sabi ng verse 30? Jesus says, let both grow together until the harvest. Hayaan nyo lang yan. May chismosa sa church, hayaan nyo yan. May magnanakaw, hayaan nyo yan. May mga bakla, tomboy, hayaan nyo sila dyan. Hayaan nyo ang mga makasalanan na nandyan. May panahon dyan. Darating ang pag-harvest at ang gagawin ng harvester, ikokolekta ang weeds, itatali ito ng bundle at susunugin. Pagkatapos, igagather ng harvester ang mga wheat at dadalahin ito sa barn ng Diyos. Kaya yung wheat secured, mga kapatid. Yung wheat hindi pwedeng maging tares. Yung tares hindi pwedeng maging wheat. May itinalaga para sa wheat at may itinalaga para sa harvest, sa tares. Ang Diyos ang nagtanim ng wheat, ang demonyo ang nagtanim ng tares. Ang Cain mananatiling Cain at ang Abel mananatiling Abel. Amen? So, kung titingnan po natin dito mga kapatid sa parable na ito, tinuturuan ng iglesia na maging mapagpasensya. Let both grow together until the harvest. May influence ang tares, take note, may influence ang tares sa wheat. In the same manner, may influence ang wheat sa tares. Kaya nga, ano ang sabi ng Panginoong Jesucristo nung siya'y naparito? Let your light so shine before men so that they may see your goodness and glorify your Father in heaven. Yan ang paalala eh. Magliwanag. Maging example. Ang ilaw hindi inilalagay sa ilalim ng takalan, kung hindi sa lugar na magdapat ay magliwanag. So let us look first the harvest. The harvest, kailan mangyayari? At the end of the age. At that time, I will tell the harvester, collect first the weeds. Yun ang sabi. Sa paliwanag, ang reapers, ang mag-aani, mga anghel, hindi tao. Hindi tayo ang hahatol. Hindi tayo ang mag-aani. Hindi tayo ang maghihiwalay.
ang anghel ang gagawa niyan. That is a ministry assigned to them. And the separation will be final, complete, and perfectly just. Kaya church, mga Kristiyano, mga mananampalataya, yan na lang ang iniintay natin. Ang panahon na kung saan ang harvest ay mangyayari. Take note, God is never late, He is never early, He is always right on time. Amen? Kaya hanggat nandyan, let both grow together until the harvest. Now, what will be the fate of the tares? Unahin natin yung tares kasi ayon sa talata, una yan eh. Jesus does not soften His words. Ang sabi ng Panginoon, eto sa verse 42, ang gagawin niya sa tares. They will throw them into the blazing furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth. This is a clear picture of final judgment. God is loving, but He is also holy. Grace does not cancel justice. Grace fulfills justice. Amen? Kaya tandaan, two-edged yan. Ang sword na gagamitin ng Diyos, dalaway talim. Biyaya at hustisya. Iyon ang paghatol ng Diyos. So, anong gagawin niya? What is the fate of the tares? They will be thrown into the blazing furnace. Kaya pagdating po sa eschatology, sa end times, magandang tingnan din ang parable para wala na tayong kung ano-anong iniisip. Ano bang gagawin? May pagdagit, may ganito, may millennium, may kung ano-ano pa. Payapain nyo, kalooban ninyo mga kapatid. Ang hinihintay natin ay pagbalik ng Panginoon. At pagbalik ng Panginoon, eto ang siguradong mangyayari. Paghihiwalay niya ang mga wheat at ang tares. At ang tares, parurusahan, ano naman ang gagawin sa wheat? Ang wheat, look at the glory of the wheat. Then comes a glorious promise of the Lord. Matthew 13:43. Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. Whoever has ears, let them hear. And this echoes the prophecy in the book of Daniel chapter 12 verse 3, kung saan sinabi ron, those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. And this verses points to the future glorification of God's people. The suffering of the righteous is temporary. The glory is eternal. Kung pinaparusahan man tayo sa mundong ito dahil sa mga tares na yan, ang wheat mananatili at pagbalik ng harvester, bibigyan ng kaparusahan ng mga tares, ang wheat ay securely dadalahin sa barn ng Panginoon. Can we say amen to that? Now, dahil tinatalakay na natin ang mga bagay na ito, bigyan natin ng example. Let us look at some biblical examples of wheat and tares. Scripture repeatedly shows us this pattern. Anong pattern? Sa Genesis, may Cain at may Abel. Isa, outward worship. While the other, merong inward difference. Puso. Alam ng Diyos ang puso. Ang problema, tayo hindi natin alam. Kaya, sinong mag-aakala na yung pinakamasamang taong kakilala mo ngayon na gusto mo nang bunutin, kapatid mo pala sa pananampalataya, hindi palang panahon para sa kanyang conversion. Amen ba, kapatid? Katulad noong nakapako sa krus na kasama ni Kristo, who would believe
na dalawa yung magnanakaw na yun, na yung isa pala doon ay mabuting buto, yung isa ay wheat, yung isa ay tares. Hindi natin kilala, hindi natin alam. Pero alam natin, ang katotohanan ito ay may example sa Biblia, si Cain na pinagmulan ng lahi ng Kanaan, at si Abel na kung saan anak ng Diyos at ang sabi pagmumulan ng Mesiyas na dudurog sa ulo ng ahas. It was prophesied. Sa banal na kasulatan sa New Testament, sa Old Testament, merong mga true and false prophet ang Israel. Pareho silang pinayagan. May mga propetang matuwid, sina Elijah, sina Daniel, sina Jeremiah, sina Ezekiel, mga matutuwid. Pero meron ding mga propeta ni Baal, mga propeta ni Haring Akad at ni Jezebel. Makikita natin pareho silang existing at pinapayagan ito ng Diyos. Meron ding Judas within the disciples. They are Judas close to Jesus and yet unconverted. Bakit sila kasama ng mga alagad? Bakit kasama sa church? Kasi may tinutupad silang layunin. Katulad din naman ng visible church today. Maraming mananampalataya at marami rin namang hypocrites. They are living side by side. Yet, through all of this, God remains in control. Naintindihan niyo po? Ganyan lang kasimple ang parable of the wheat and the tares. Huwag niyo ikumpara yan sa parable of the sower. Mali na agad ang inyong pagkaunawa. Parable of the sower pertains to the different kinds of hearts. Dito, the parable of the wheat and the tares distinguishes the believers and the non-believers. Coexisting, and yet there will come a time that God will gather both of them. The tares will go to the lake of fire, and the wheat will go to the barn. To illustrate, ito, illustration. Bibigyan ko kayo ng dalawang illustration. One, the counterfeit money. Diba? Anong pwedeng gawin para mawala ang counterfeit money? Diba? Yung counterfeit, ang kinokopya naman niya, yung mga mahalaga eh. Hindi naman kina-counterfeit yung piso. Ano mapapala mo doon? Lugi ka pa sa materials. Naalala ko po nung araw, nung nasa Pilipinas ako, yung 5 pesos ay kinounterfeit sa Divisoria. Pwede kang bumili, palitin mo, yung 5 piso, palitan mo ng totoong 3 pesos. Nakuha niyo po? 3 pesos. Magbibigay ka ng 3 pesos sa kanilang tunay, bibigyan kanila ng 5 pesos na fake. Paano ba? Ay, hindi. Yung 5 pesos na bibili ng 3 pesos. Kasi po, bakal yun eh. Naalala niyo po ba yung bakal na 5 pesos? Na kulay gold, no? Nung unang labas nun, mga kapatid, sa Pilipinas, na counterfeit po yun sa Divisoria, nahuli yung mga machine na kung saan gumagawa sila nung ganon. Tinigilan din nila kalaunan kasi yung presyo ng bakal, konti lang ang tubo. Umaabot daw po ng lumaon 3 pesos daw yata yung isang bakal na gano'n edi 2 piso lang ang tubo. Tinigilan din nila. Kaya sa halip na i-counterfeit yung 5 pesos, gumagawa sila ng ang kina-counterfeit nila yung 100, 500, 1,000 para hindi lugi. Pero ang tanong, may counterfeiting pa ba ngayon? Yes, even the dollars, the US dollars, Canadian dollars. Pumunta ka nga sa mga Filipino store dito naglipa na yung mga example ng fake money. No? So almost the same. Identical. It circulates for a time. No po? But experts do not destroy everything immediately. Why? Because at the end, the false is exposed. Amen? Ganon din naman sa classroom. Classroom.
A teacher does not expel student on the first day. The final exam will reveal who truly learned. Kaya, Jesus himself gives this illustration. Meron pong isang parable pa na tatalakayin tayo pagdating ng araw, the parable of the net. Yung mga hasi ay yung fisherman naman, humuli, ginamit ang net, at pagdating ng araw, yung kanyang net, iaahon, pipiliin niya, isosort niya ang mapapakinabangang isda at ang hindi mapapakinabangan. There will be a time of sorting at the end. So pagdating ng araw, ganun din ang mensahe ng wheat and tares. Paghihiwalayin ang matuwid at ang hindi matuwid sa araw ng paghuhukom. Now, ano ang theological lessons? Siyempre, reform tayo, sa reformed emphasis ang ating pagtutuunan ng pansin. Ang parable na ito ay nagtuturo sa atin na ang Diyos ay sovereign over history, even over the presence of evil. Amen? So the kingdom of God is already here, but not yet fully revealed. The church on earth is mixed, but the church in glory will be pure. No, I'm referring to the local church. No, andyan pa rin ang kambing, ang lobo na nagaanyong tupa. Pang-apat, God's patience is mercy, giving time for repentance. And the last, final judgment is certain, even if delayed. Amen? Now, I would like to give you some reflection questions. 1. How does this parable shape your understanding of evil in the world and in the church? Do you trust God's timing, or do you demand immediate judgment? No. Are you more exposed or focused on examining others or your own heart? What comfort does this parable give to all of us, believers who suffer injustice? And how does the certainty, the assurance of final judgment motivate us to live a holy and faithful witness? Bilang huling paalala, mga kapatid, the parable of the wheat and the tares call us to patience, humility, and trust. Anong dapat natin gawin? We are not called to uproot. Hindi natin gawain yon. We are not called to condemn. We are called to bear fruit, remain faithful, and proclaim the gospel. God will judge. God will separate. God will make things right. Until then, may we live as wheat, rooted in Christ, growing by grace, and shining for His glory. Ang parable tinapos sa, He who has ears, let him hear. Tayo manalangin. Salamat sa paalala ng iyong mga salita. Dalangin po namin, Panginoon, na hipuin ang aming mga puso na patuloy na magtiis sa paghihintay. Patuloy na magpersevere sa paghihintay sa iyong pagbalik, na kung saan ang panahon ng paghihiwalay ay iyong gagawin. Dinadalangin ko po, Panginoon, ang aking mga kapatid na lubusang mapag-unawa ang mensahe ng iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel. God bless everyone.